Hello, good morning. Aralin natin ngayon ang atomic and molecular spectrum. It's just a review. Nakita na natin yung ebidensya nung pagkakaiba ng quantum mechanics at saka yung classical mechanics noong ni-review natin yung photoelectric effect at iba pang mga yung black body radiation, no? So ngayon titingnan natin yung isa pang napakaganda ebidensya tungkol po sa atomic and molecular spectrum. So alam natin na kapag ang isang bagay ay yung photon, ang ilaw kapag siya ay nag-interact, no? Yung light nag-interact siya sa particle, meron siyang nire-release na energy. Okay. Tapos yung energy na yon meron siyang corresponding na wavelength. So napakaganda pong ebidensya yan. At yung kanyang release na wavelength ay hindi siya continuous energy. Yung kanyang nare-release na energy ay hindi continuous, kundi quantized. So ito pong dito sa right side na presentation, ito po yung experiment na kung saan nakita po natin yung experiment po ito sa A dito ay ito, line spectrum of atomic hydrogen. So kung mapapansin po natin dito sa setup, mayroong hydrogen discharge tube dito. Tapos dumaan po siya sa slit, maliit na slit, kumbaga space pahaba. Tapos yung light na yan ay dumaan sa prism. Tapos kung makikita nyo dito sa film sa right side, nagkaroon po ng red color. Tapos itong color na to, tapos ito pa. Okay. May corresponding po na wavelength yan, bawat isa. Itong red, meron siyang wavelength na 656.3 nanometer. Tapos, kung mapapansin nyo, energy yan, quantize siya. Ibig sabihin ng quantize, itong yung line na to. Yan. Hindi siya continuous. Tapos meron din dito. Hiwa-hiwalay. Diba? Tapos magkaiba sila ng wavelength. Wavelength po yan sa itaas na yan. Nanometer. Okay. Tapos ito. Okay. Ito po yung hydrogen atom na gas. At ito po yung kanyang pinaka-unique footprint. Kumbaga, sa tao, ito yung kanyang footprint. Fingerprint, no? Signatory. Kapag nakita mo tong property na ito from the molecular level, ito nga, in-express in wavelength, wala pong iba kung hindi siya ay hydrogen. Dito po nakikilala spectroscopy, no? Yung kung anong atomo o kung anong element yung isang bagay sa pamamagitan po kanyang liwanag. Dito na kikilala ng scientist. Okay? So, yan po yung sa itaas ay hydrogen. Meron po siyang 1, 2, 3 dito. Pinakita na 4 na quantized
property. Okay? At yan po ebidensya na naka-quantize talaga yung energy ng photon. Yung wave mo ay quantize, hindi continuous yung kanyang energy. Okay? So, tingnan nyo yung dito, yung Hg. Ito naman yung spectrum noong sa B, no? Makikita natin sa B, ito yung B. Sabi niya, unlike the continuous spectrum of white light, emission spectra of elements such as mercury and strontium appears as characteristic series of colored lines. Di ba? So, itong colored lines, separated by black. So, itong mga colored na to, na strip na yan, yan yung sinasabi nating quantized energy. Hindi sa continuous. Merong pagitan, parang ito. Di ba? May pagitan na black. Ito yun, yung black na yan, bago yung strip. Di ba? Yan yung pagitan na yan. Sorry magbabago lang ako ng color. So, ito, yung pagitan na yan, bago yung stripe. So, naka-quantize talaga yung energy. So, paano natin i-relate ito sa ating pag-aaral na quantum? So, kung meron tayong energy, parang X o Y, no? Energy to. So, meron kang halimbawa, energy 1. Sorry. Ayan. Level na to, energy 1. Tapos, meron kang energy 2. Okay. Tapos, meron kang energy 3 dito. So, halimbawa, itong E1 mo na energy ay ground state level ng isang atomo. So, in-excite mo siya, nagbigay ka ng energy, tumaas siya sa level na 3. Kaso lang, nagre-relax siya, no? Pag hindi na siya, wala ng photon, wala ng liwanag, babalik yan sa ground state condition. So, halimbawa, from energy 3, bababa siya sa energy 2 dito. From E3, bababa siya rito sa E2. So, magre-release siya ng wave. Ang tawag natin photon. Diba? So, yung Planck constant times the frequency is equal to E3 minus E2. Bumaba siya. Diba? So, in the same way, itong ating halimbawa, from E3, bumaba naman siya papuntang E1. Bumalik siya sa ground state niya. Okay? So, magre-release din niya ng mas mataas na enerhiya. So, ibig sabihin, yung frequency niya mas mabilis, mas mataas. So, ganun pa rin yan. It's Planck constant, kaso lang, yung frequency mo mataas, kaya malakas siya. So, E3 minus E1. Okay? So, yan po yung ating spectroscopy, no?
yung atomic and molecular spectrum, ang usage niyan at ang importansya sa chemistry. So kahit anong atom natin of the elements, pwede nating malaman using the atomic and molecular spectrum, or ang tawag nga dyan spectroscopy. So ma-identify natin siya using the wavelength na ini-emit niya, kung anong uri siya na elements. Kasi nga may kanya-kanya silang footprint, which is based dito sa quantum chemistry o quantum mechanics. So when we apply this, we see the beauty and the importance of the quantum mechanics applied in the chemistry. So yan lang po. I hope we have reminded again with the beauty of quantum chemistry. At nawa, samahan niyo po ako as we explore in the quantum study sa mga susunod pang topic natin. Thank you very much for now. Bye.